So ano-ano ba ang mga prinsipyo na kailangan nating malaman para matuto tayong sumunod sa Diyos? Matapos tayong manalangin, una, expect God to move while you pray. Pangalawa, let prayer challenge your assumptions. At pangatlo, take the step God shows you. So una, pag-usapan natin, expect God to move while you pray. Asahan mo nakikilos ang Diyos habang ikaw ay nananalangin. Kasi bago tayo matuto sumunod sa Diyos, kailangan muna nating maunawaan ito. Na kapag tayo ay nananalangin, hindi tayo nagsasalita sa hangin. No. Hindi tayo nagsasayang lang ng oras pag nananalangin tayo. Bakit? Kasi kapag lumalapit tayo sa Diyos, tatandaan natin ito na may Diyos na nakikinig. May Diyos na nakakakita. May Diyos na kumikilos kahit hindi pa natin nakikita yung buong pagkilos niya doon sa background. Ano ibig sabihin? Tingnan natin kung paano nakikinig ang Diyos sa panalangin. Paano niya nakikita ang ating sitwasyon at paano siya kumikilos dito sa Acts chapter 10. Simulan natin sa Acts 10, 1-8. Sa Caesarea ay may isang lalaking nagngangalang Cornelio. Isa siyang kapitan sa batalyong Italiano ng hukbong Romano. Siya ay isang taong sumasamba at may takot sa Diyos. Gayon din ang kanyang buong pamilya. Siya ay matulungin sa mga dukha at laging nananalangin sa Diyos. Minsan, ng bandang 3:00 ng hapon, nagkaroon siya ng isang pangitain. Kitang-kita niyang pumasok ang isang anghel ng Diyos at siya'y tinawag. Cornelio, tumingin siya at takot na nagtanong, ano po yun? Sumagot ang anghel, nasiyahan ang Diyos sa iyong mga dalangin at pagtulong mo sa mga dukha. Magsugo ka ngayon din ng ilang tao sa Joppa upang sunduin ng isang taong nagngangalang Simon na tinatawag ding Pedro. Siya'y nanunuluyan sa bahay ni Simon na tagapagbilad ng balat ng hayop. Siya ay nakatira sa may tabing dagat. Pagkaalis ng anghel, tumawag si Cornelio ng 2 utusan at isang debotong kawal. Isa sa mga naglilingkod sa kanya. Isinalaysay niya sa kanila ang pangyayari at pagkatapos pinapunta sila sa Joppa. Kaibigan, ang unang ipinakita sa atin ng passage na ito ay isang tao na hindi natin inaasahan na dapat hindi naman kasama sa Bible. Bakit? Kasi si Cornelio ay hindi Hudyo. Siya ay Gentile. Isa siyang Roman centurion. Isang officer sa hukbo. May authority siya, may position siya, may influence siya, pero sa mata ng maraming Hudyo noon, alam mo, siya ay outsider. Hindi siya kasama sa kanilang religious circle. Siya yung tipo ng tao na hindi mo tatangkain na sharean ng gospel, ng kaligtasan. Kasi iniisip mo wala na itong pag-asa at baka hindi naman nagke-care ang Diyos sa kanya. Kasi nga, siya ay Gentile, kami Hudyo. Kami yung maliligtas. At maaaring iniisip nila hindi ito mananampalataya sa Panginoong Yesus. Pero pansinin mo kung paano siya inilarawan ng Bible. Siya ay isang taong sumasamba at may takot sa Diyos. Siya ay matulungin sa mga dukha at laging nananalangin sa Diyos. Now, kailangan malinaw ito sa atin. Hindi sinasabi ng Bible na saved na o ligtas na si Cornelio kasi mabait siya. Hindi sinasabi na sapat na ang pagiging madasaling niya para siya ay maligtas. Hindi sinasabi na dahil generous at matulungin siya, automatic na may relasyon na siya sa Diyos. No, hindi. Sa panahon na ito ay makikita natin dito na may ginagawa na ang Diyos sa puso niya. Bakit? Kasi may hunger na siya. May reverence na siya sa Diyos. May paghahanap. Pero hindi siya hihinto dito kasi kailangan niya marinig ang mabuting balita ng kaligtasan na nasa Panginoong Yesus. Kaya pinasabihan siya na magsugo ka ngayon din ng ilang tao sa Joppa upang sunduin ng isang taong nagngangalang Simon na tinatawag ding Pedro. Now, bakit kailangan ni Cornelio si Pedro? Di ba matulungin naman siya, mabait, sumasamba, maaring kagaya mo, kaibigan, nananalangin din at nagsisimba pag linggo. Kasi kung gusto mo maligtas, ay hindi substitute ang mabuting gawa o kaya pagiging relihiyoso o kaya yung mga prayers mo, kundi ang kaligtasan ay nasa Panginoong Yesus lang, na yun ang gusto ng Diyos na ibahagi naman sa kanya ni Pedro. Ang ibig sabihin, kailangan marinig ni Cornelio ang gospel ng kaligtasan. Tingnan mo sa Acts 11:14.
ipapahayag niya sa iyo ang mga salita na kinakailangan mo upang ikaw at ang iyong sambahayan ay maligtas. Wow! Ano daw ang purpose kung bakit pinapapunta ng Diyos si Pedro sa kanya? Kasi kailangang ipahayag sa kanya ang mga salita o mabuting balita upang sila ay maligtas. Ibig sabihin, salvation is still by grace through faith in Christ alone. Hindi tayo naliligtas dahil nagpe-pray tayo. Hindi tayo naliligtas dahil nagbibigay tayo. Hindi tayo naliligtas dahil religious tayo. Naliligtas tayo dahil sa Panginoong Jesus, sa ginawa niya sa krus, sa kanyang kamatayan, pagkabuhay na muli at biyayang tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesus. Pero ang comfort dito ay habang nananalangin si Cornelio, habang siya ay naghahanap sa Diyos, nakikita na pala ng Diyos yung puso niya. Kahit hindi niya nakikita ang Diyos, ay kumikilos pala ito. May ginagawa. May pinapadalang anghel, may ginagawa sa puso niya at sa puso din ni Pedro. Kaya nga, expect God to move while you pray. Ang ibig sabihin, prayer is trusting God. Maring hindi lahat ng prayer natin ay ibibigay ng Diyos. Pero kapag nanalangin ka, lumalapit ka sa Diyos na mabuti, matalino, makapangyarihan at mapagmahal, ay magkakaroon ka ng kapayapaan sa puso mo at i-assure sa iyo ng Diyos na siya ay kumikilos. Kaya ang guideline sa prayer dapat ganito. If the request is wrong, God says no. If the timing is wrong, God says slow. If you are wrong, God says grow. But if the request is right, the timing is right, and you are right, God says go. Ang sabi dyan, if the request is wrong, God says no. Kapag hinihingi natin ay hindi ayon sa kalooban niya, hindi niya ibibigay dahil mahal niya tayo. If the timing is wrong, sabi niya, God says slow. Kapag tama yung request mo pero hindi pa tamang panahon, pinapahintay niya tayo dahil may inaayos pa siya. If you are wrong, God says grow. Kapag ang problema pala ay hindi lang sitwasyon, kundi pati puso natin, ay palalaguin muna niya tayo. But if the request is right, the timing is right, and you are right, God says go. Sa buhay ni Cornelio, hindi sinabi ng Diyos na no. In fact, go ang sagot. Sige, papuntahin mo si Pedro. Kaya nga ibig sabihin ng expect God to move while you pray ay ang pagtitiwala na habang ikaw ay lumalapit sa Diyos sa panalangin, siya ay nakikinig, nakakakita at naghahanda at kumikilos ayon sa kanyang grace, ayon sa kanyang timing, ayon sa kanyang purpose. Alam mo, ang taong tunay na naniniwala na kumikilos ang Diyos habang siya ay nananalangin, makikita ito sa buhay niya. Hindi siya madaling mawalan ng pag-asa. Hindi siya nagpe-pray na parang formality lang. Hindi siya nagpe-pray tapos pagkatapos ng amen, takot pa din yung nangingibabaw sa puso niya. Hindi siya nagpe-pray para kontrolin si Lord, kundi para magtiwala kay Lord. At kapag may pinakita ng step ang Diyos, handa siyang sumunod. Alam mo, si George Mueller ay isang tao na kilala sa kasaysayan bilang man of prayer. Si George Mueller ay nag-alaga ng libu-libong orphan sa Bristol, England. And marahil nasabi ko na sa inyo itong istorya na ito. Pero kasi napakaganda niyang ulit-ulitin. Ang remarkable sa buhay niya, hindi siya nanghihingi directly sa tao ng support. Nananalangin siya at nagtitiwala sa Diyos. At maraming beses pinadala sa kanya ang provision sa extraordinary na paraan. Halimbawa, isang umaga, wala na silang pagkain para sa mga bata. Wala silang supply. Wala silang maihain. Pero sinabi ni Mueller na paupuin ang mga bata sa dining room. Imagine mo yon. Hundreds of children nakaupo sa harap ng mga plato na walang laman, walang tinapay, walang gatas, walang pagkain. Pero si Mueller ay nanalangin. Nagpasalamat siya sa Diyos para sa pagkain. Kahit wala pang pagkain sa mesa. Grabe, no? Wala yung pagkain, nagpapasalamat na. Alam mo, ilang sandali, pagkatapos nilang manalangin, may baker na kumatok. Sabi ng baker, hindi siya makatulog nung gabi. Kaya maaga siya nag-bake ng bread para daw sa mga bata. Pagkatapos nun, may taga-deliver ng gatas ang dumating. Nasira yung kanyang karwahe malapit sa bahay ampunan. Kaya binigay niya yung gatas sa mga bata bago pa ito masira. Kaibigan, isipin mo, ang faith na yon. Wala pang laman ng plato pero nagpapasalamat na siya sa Diyos. Wala pang tinapay pero naniniwala siya may Diyos na nakakarinig. Wala pang gatas pero may confidence siya na hindi nakakalimot ang Panginoon.
Ganon din si Cornelio. Nung siya ay nanalangin, wala pa si Pedro, wala pa ang mabuting balita ng kaligtasan sa bahay niya, wala pa ang breakthrough sa sambahayan niya. Pero sa langit, narinig na siya. At sa providence ng Diyos, inaayos na ang next step habang naghahantay siya sa Cesarea. Kumikilos na pala ang Diyos sa Joppa para ihanda naman si Pedro. Minsan, dito tayo nahihirapan. Kasi kapag nag-pray tayo, gusto natin makita agad yung resulta. Parang sa restaurant, kapag umorder ka, nakaupo ka lang sa table. Wala ka pang nakikitang pagkain. Pero kahit wala pa sa mesa, naniniwala ka na may ginagawa sa kitchen. Tama ba? May naghihiwa, may nagluluto, may nagtitimpla, may nagpi-plating. Hindi mo nga nakikita, pero nagtitiwala ka na may prosesong nangyayari doon sa kitchen. Pero alam mo, masakit. Minsan, may pananampalataya pa tayo maghintay ng pagkain sa restaurant kaysa maghintay sa Diyos. Kapag sa restaurant, kahit wala pa sa mesa ang pagkain, okay lang tayo kasi inisip natin niluluto na. Pero kapag kay Lord, kapag hindi pa natin nakikita yung sagot, ang bilis natin sabihin, Lord, may ginagawa ka ba? Lord, naririnig mo ba ako? Lord, bakit ang tagal? Kaibigan, hindi porket wala pa sa mesa, ibig sabihin, hindi niluluto. Hindi porket wala pa sa harap mo ang sagot, ibig sabihin, hindi kumikilos ang Diyos. Kaya nga, sabi sa binasa nating talata, nasiyahan ang Diyos sa iyong mga dalangin at pagtulong mo sa mga dukha. Wow, ito yung faith. Nakita ng Diyos yung pagtitiwala ni Cornelio. Nakatingin ang Diyos, nakikita niya ang ginagawa mo. Minsan, pakiramdam natin, nakalimutan na tayo ng Diyos. Hindi, nakikita ka niya. Minsan, sinasabi natin, Lord, ilang taong ko na itong pinagpe-pray. Lord, hanggang kailan? Pero tingnan mo ito, lahat ng patungkol sa atin ay nakikita ng Diyos. At sabi diyan, nasisiyahan siya sa iyong panalangin, paglapit at pagtulong sa iba. Kaya nga kung nakatingin pala ang Diyos sa atin, makakaasa tayo, nakikilos siya. Kaya ganoon na lang katyaga manalangin si Muller. Kahit minsan may delay. Kasi inaasahan niya, nakikilos ang Diyos. Noong November 1844, nagsimula siyang manalangin para sa kaligtasan ng 5 tao araw-araw. Hindi lang kapag naalala, hindi lang kapag emotional siya, kundi araw-araw pinagpe-pray niya sila. Ayon sa account ng George Muller Charitable Trust, after 18 months, ang una na pinagpe-pray niya, naligtas. After 18 months. After 5 years, yung pangalawa, naligtas din. Then, nagpatuloy pa siya sa kaligtasan ng iba. Nanalangin siya ng tuloy-tuloy for more than 50 years. At dito, yung ikalimang kaibigan niya ay nanampalataya at tumanggap sa Panginoong Yesus matapos siyang mamatay. Wow! Kahit namatay na si Muller, hindi namatay ang Diyos na pinapanalanginan niya. Kahit natapos na ang buhay niya sa lupa, buhay pa rin ng Diyos na kumikilos sa langit. Kaya kung may anak ka, matagal mo nang pinagpipray, huwag ka susuko. Kung may asawa ka, matagal mo nang dinadala kay Lord, huwag ka susuko. Kung may magulang, kapatid, kaibigan o loved one na parang ang layo sa Diyos, huwag mo sabihin wala ng pag-asa. Hindi mo man nakikita ngayon. God can move while you pray. Sa case nga ni George Muller, kahit wala na siya, faithful pa rin ng Diyos para dinggin ang prayer niya. Kaya kailangan natin mag-repent. Kasi minsan gusto natin kumilos ang Diyos sa sitwasyon, pero ayaw natin kumilos siya sa puso natin. Gusto nating sagutin niya yung prayer natin, pero ayaw nating sundin yung instruction niya. Gusto natin blessing, pero ayaw natin ng correction. Gusto natin breakthrough, pero ayaw nating bitawan yung kasalanan. May mga tao na nagpipray, Lord, ayusin mo ang marriage ko, pero ayaw magpakumbaba. Bakit ako unang lalapit? Siya yung may mali. Lord, ilapit mo sa iyong anak ko, pero hindi naman nagpapakita ng Christ-like love sa bahay. Lord, bigyan mo ako ng peace, pero ayaw bitawan yung bitterness. Lord, gamitin mo ako, pero ayaw lumabas sa comfort zone. Lord, sagutin mo ako, pero ayaw makinig kapag ang sagot ay no, slow, o grow. Kaya kaibigan, after you pray, obey. Kasi ang prayer ng tunay na nakikinig sa Diyos ay hindi nagtatapos sa amen. Minsan ang amen ay simula pa lang ng tuloy-tuloy na obedience sa Diyos. Kaya si Cornelio, habang nananalangin siya, ay kumikilos na ang Diyos at nung narinig niya ang sinabi ng Diyos, siya ay kumilos din. Tinawag niya yung kanyang servants at isang devout soldier, isinalaysay niya yung nangyari at sinugo niya sila sa Joppa. Kaibigan, hindi lang nanalangin si Cornelio, kundi siya ay tumugon ng may pagsunod.